Karamihan po sa mga tao ngayon kapag nakakita ng 25 sentimo sa kalsada, nilalagpasan lang o kaya naman ay itinabi sa pinakasulok ng wallet dahil po sa liit ng value nito sa araw-araw na gastusin. Pero sa mundo ng mga numismatist o coin collectors, ang bawat barya ay may sariling kwento. Lalo na po ang 25 sentimo natin dito na inilabas noong taong 2019. Sa ilalim po yan ng New Generation Currency o NGC series ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang bariyang ito ay gawa po sa nickel-plated steel. May bigat po siya na 3.60 grams at may diameter naman na 20 millimeters. Sa harap o obverse nito, makikita po natin ang istilong bandila ng Pilipinas kasama po ang taong 2019. Ayan po, dito ang 2019 at ang kanyang denominasyon na 25 sentimo dito. Sa likod naman, ayan po ang kanyang likod na bahagi o reverse. Yan, tampok naman po dito ang disenyo ng bulaklak ng cut moon. Ayan po, kitang-kita po natin sa ating larawan dito ang bulaklak na tinatawag pong cut moon. At maliban po dyan ay ang selyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At ayan, ito po ang tanong. Bakit nga ba pinag-uusapan ang taong 2019 pagdating sa bariyang ito? Ayan, lapit lang natin yung kanyang taon. Ayan, ang 2019. May kakaiba ba rito na hindi alam ng ordinaryong publiko? Ang masasabi ko po ay ang seryeng ito ang isa sa mga pinakamasayang aralin dahil dito po nagkaroon ng mga kapansing-pansing pagbabago sa paggawa ng barya. Partikular na po ang position ng mint mark o ang maliit na simbolo ng BSP. Ayan, dito po yan. Kung titignan po natin ang kasaysayan ng sirkulasyon, ang 2019 ay naging transition year kung saan nagkaroon po ng variation sa produksyon. Kaya naman ang simpleng barya na panukli na lang minsan sa supermarket ay nagiging sentro ng usapan sa mga forums at buy and sell groups ng mga kolektor. Ayan, ngayon ay pag-usapan po natin ang interesting variations nito. Isa po sa pinakamagandang usapan pagdating dito sa 25 sentimo ng taong 2019 ay ang pagkakaroon po ng dalawang kilalang bersyon nito. Yan, meron po itong tinatawag na high mint mark at saka low mint mark. Ang mint mark ay ito po yung maliit na marka na nagpapatunay kung saan po ginawa ang barya. Ito po, yung mint mark. Ayan. At para sa seryeng ito, makikita ito sa overside, malapit po sa dito sa denomination or yung value ng bariyang ito. Sa unang bahagi po ng produksyon ng 2019, ang mint mark ay nakalagay po sa itaas na bahagi o high mint mark. Yan, nasa mas mataas po siya. Kalaunan ay nagkaroon po ng adjustment sa disenyo at inilagay po ito sa mas mababang bahagi o low mint mark. Sa mga database ng barya tulad po ng Numista, ang dalawang pagkakaibang ito ay opisyal na nakatala at meron pong magkaibang frequency ng pagpapakita sa sirkulasyon. Kaya masasabi ko po dito ay ang pagkakaroon ng ganitong uri ng disenyo ang nagbibigay po ng excitement para sa coin hunting. Para sa isang nagsisimula pa lang na mangolekta, hindi mo kailangan gumastos ng malaki para makasumpong ng historical variants. Kailangan mo lang maging masuri sa mga baryang dumadaan sa iyong kamay kapag ikaw ay sumasakay sa jeep o bumibili sa tindahan. Bukod po sa mint mark placement, ang material na nickel-plated steel ay nagpapakita ng magandang kintab. Yan, magandang kintab kapag ito po ay nasa uncirculated o UNC condition. Ang mga bariyang hindi pa nagagamit sa market at saka diretso mula sa bangko
ang pinakamataas ang kalidad. At ito po ang madalas na hinahanap ng mga seryosong kolektor na nag-aabang ng perpektong specimen para sa kanilang mga album. Yan, pag-usapan naman po natin ang rare versions at saka mint errors. Yan, dumako naman tayo sa tanong kung mayroon bang rare versions ang baryang ito. Kung pag-uusapan po natin ang regular na sirkulasyon, parehong ang high at low mint marks ay maituturing na common hanggang semi-hard to find. Depende po sa iyong lokasyon. Ngunit may mga partikular na piraso na nagiging pambihira dahil po sa tinatawag na mint errors. Ang mint errors ay ang pagkakamali sa pabrika habang ginagawa po ang barya sa BSP Security Plant Complex. Halimbawa po rito ay ang off-center strike. Ayan, ang off-center strike. Ito po ay kung saan ang selyo ay hindi po tumatama sa gitna ng blankong metal. Kaya ang disenyo ay tabingi o may bahaging kulang. Ang ganitong uri ng error ay hindi dapat nakakalabas sa planta. Kaya kapag nakalusot ito sa sirkulasyon, agad itong nagiging rare. Isa pang kilalang error ay ang tinatawag po na die rotation o rotated die. Kung saan kapag pinilit mo ang barya mula pinalit mo ang barya mula harap patalikod, ang disenyo po sa likod ay nakatagilid o pabaliktad kumpara sa normal na alignment nito. Mayroon ding mga tinatawag na die chips o CAD errors kung saan ay may labis na metal sa ibabaw ng disenyo dahil sa lamat na ginamit na bakal sa pagtatak. Kaya masasabi ko po dito ay ang mga error coin na ito ang tunay na hiyas sa koleksyon ng 25 centimo 2019. Hindi mo ito makikita sa karaniwang transaction ng madalian at nangangailangan po ito ng matalas na mata. Ang bawat error ay natatangi. Ibig sabihin walang dalawang error coins ang magkakapare-pareho ang pagkakatabingi na siyang nagpapataas po sa pagiging eksklusibo nito. Ayan, dito na po tayo sa value nito at ang kanyang collectivity. Ayan, ito po ang pinaka-importanting tanong ng marami. Magkano nga ba ang handang ibayad ng mga kolektor para sa baryang ito sa kasalukuyang taong ito? Para po sa isang karaniwang 25 centimo 2019 na nakuha mo lang sa sukli at may mga gasgas, meron na pong mga gasgas o circulated condition, ang halaga po nito ay nananatiling ang face value nito o ang 25 centavos lamang. Walang kolektor ang bibili ng ordinaryong gastusing barya sa mas mataas na halaga kung marami naman ito sa market. Sabalit, kung ang barya ay nasa brilliant uncirculated condition or BU condition, ibig sabihin ay para pong bago, walang gasgas at may original na kintab mula sa planta. Maaari itong ibenta sa community ng mga kolektor sa halagang 20 pesos hanggang 50 pesos bawat piraso para po sa mga nagbubuo ng set. Ngunit kung ang hawak mo ay isang verified mint error tulad ng major off-center strike or malaking die rotation, ang presyo po ay umaangat ng husto. Ang kolektor ay handa pong magbayad mula 500 pesos hanggang mahigit 2,000 pesos bawat barya. Depende po sa lala ng error at sa ganda ng kondisyon nito. May mga pagkakataon sa mga online auction kung saan ang mga pambihirang pagkakamali sa pagkakagawa ay nagiging sanhi ng mataas na bidding ng mga numismatist. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay ang baryang ito ay lubos na nagkakahalaga na kolektahin kung ang layunin mo ay matuto ng numismatics o kung makakatsamba ka ng mga error variants. Ang halaga ng koleksyon ay hindi lamang nasusukat sa kikitain mong pera agad-agad, kundi
sa hilig sa pagpapanatili ng bahagi ng kasaysayan ng pananalapi ng ating bansa. Ang pagtatabi ng isang perpektong set ng NGC serye kasama po ang magkaibang mint marks ng 2019 ay isang magandang hakbang para sa sino mang gustong magsimula sa hobby na ito nang hindi po gumagastos ng malaki. At ayan, sa kabuuan, ang 25 sentimo na may taong 2019, yan, sa ilalim po ng New Generation Currency Series, ay nagpapatunay na ang sining at halaga ng barya ay wala po sa laki ng denomination nito or dominasyon nito. Ang kwento sa likod ng paglipat ng mint mark mula sa itaas patungo sa ibaba at ang mga pambihirang error na dulot ng makinarya ang nagbibigay ng buhay sa simpleng pirasong ito ng metal. Kung mayroon kang barya na ganito sa iyong bahay, masusing tingnan ang harap at likod nito. Suriin ang position ng maliit na mint mark dito. Ayan, marka ng BSP po yan. Tingnan kung may mga anomalya sa pagkakatatak ng disenyo ng Catmon flower o ng bandila. Ayan, ito po yung Catmon flower at ito naman yung bandila. Malalaman mo lamang ang tunay nitong potensyal kung bibigyan mo ito ng oras at tamang pagsusuri. At sa aking kabuuang opinyon, ang hobby ng pagkokolekta ng barya ay patuloy po na lalago habang ang ating bansa ay unti-unting lumilipat sa digital payments na siyang magpapakunti sa produksyon ng mga pisikal na barya sa hinaharap. Ang pag-unawa po sa tamang presyo at kondisyon ay ang pinakamalaking sandata ng isang kolektor. At ayan mga kabarya, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo ang recommended na video dito.